Simuling na buhay. Hallelujah, hallelujah. So tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Next Sunday ay ang linggo na pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang muling linggo ng muling pagkabuhay. Kaya sinabi ko sa Ebanghelyo natin na yun, mula kay San Juan na alin, tayo ay malulungkot. Malulungkot kayo. Bakit? Kasi aalis si Jesus. Pero ano yung kanyang paanyaya? Ng inyong kalungkutan, sa inyong kalungkutan, ano sabi niya? Ang mundo ay magsasaya. Pero huwag tayong mag-alala, yun ang sabi ni Jesus. Bakit? Ang inyong kalungkutan ay magiging isang kagalakan. Huwag natin kalimutan na sa mga nakalipas na araw, bago ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, ay krus. So tayo nalungkot sa pagkamatay at muling pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi rin ho na ang kanyang mga alagad ay nalulungkot. Bakit? Sapagkat si Jesus ay aakyat na sa Ama. Iiwanan na ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pero nung sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala sapagkat ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. So, bahagi ho, yung mahal na biren na nagdadalang mati, ay hindi lamang nagdadalang mati. Kaya bahagi rin ho, makita rin natin na alin, ipinaalala sa atin na alin, tayo rin ay aakyat sa langit. Huwag natin kalimutan, tayo ay iniaakyat ng Diyos sa langit. At tayo, pinaalala sa atin ang pag-akyat ni Jesus sa pagdiriwang natin sa linggo na alin. Una ay tayo ay aakyat din sa langit. Pero bakit tayo aakyat sa langit? Dahil tayo ay mga tagalangit. Kailan tayo naging tagalangit? Kailan tayo naging tagalangit? Kailan? Kailan tayo naging tagalangit? Hindi nyo alam. Hindi kayo tagalangit. Hindi nyo alam na kayo tagalangit eh. Ano? Kailan tayo naging tagalangit? Kailan tayo naging tagalangit? Pag namatay. Pag namatay lang, tsaka lang kayo naging tagalangit. Kailan tayo naging tagalangit? Kung tayo ay bininyagan, kung tayo bininyagan, kaya tayo sinusubutan ng puting damit, tayo ay isinilang na muli, yung ibig sabihin, kaya tayo isinilang sa na muli, isinisilang tayo mula sa langit. Bakit? Gawa yun ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat tayo ay nasa lupa, tayo ay nasa langit, tagalangit. At muling ipinaalala sa atin natin, sa Jesus ay umakyat sa langit, sapagkat siya'y tagalangit. At yun din yung ating patutunguhan. At yun ay isang biyaya na ipinagkaloob sa atin mula nang tayo ay bininyagan. Kaya lamang sabi na natin, kung minsan hinahayaan natin na maagaw itong ating kaligayahan na dulot ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sana, higit natin pagkinabangan. Paano? Una, napakahalaga na pag-ingatan natin yung biyaya ng pag-alakan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo bilang mga isinilang mula sa langit. Ano yung una? Yung tayo ay nawa ay maghingi ng kapatawaran. Maghingi ng kapatawaran, lalong-lalo sa sakramento ng kumpisal. Kaya po
yung mga tao hindi nakakaranas ng kagalakan. Bakit? Ay puno ng kasalanan. No? At puno ng galit. Kaya kinakailangan din tayong magpatawad. No? Kinakailangan natin patawarin yung mga taong nagkasakit sa ating damdamin. No? So, bahagi ko yun. Kapag sa oras na tayo ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa sakramento ng kumpisal. At huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Pangalawa, bahagi yun ay pinaalala sa atin na rin, itong ating kagalakan na dulot na Jesus ay hindi mahagaw, kaya ano yung kinakailangan din natin gawin? Para maingatan natin ito, iwasan natin yung pagmumura. Iwasan natin yung pagmumura. Well, bakit ba tayo nagmumura? Kasi gusto natin insultuhin ng minumura natin. Gusto natin saktan yung tao minumura natin. O simple, sabi nga, nakasanayan ko lang eh. Kaya lang, ano yung nire-reinforce natin? Ano yung pinapalatag natin? Yung pagkamuli, at yung panunumpa, yun ay hindi makalangit. Yun ay makalupa. Kaya kung maaari, iwasan natin yung pagmumura. Pagsumikapan natin na mabawasan, pakonti-konti, yun ay sinasanay. Sinasanay natin. Nasanayin po, maiwasan natin. Kasi kapag narinig ng mga baka, yun din ang kanilang gagawin. Pangatlo, ano yung pangayan na pinahayag sa atin itong ikamahal? Pagkakataon na nawa ay tayo ay magpasalamat. Palagi tayo magpasalamat. Maghanap tayo ng pwede natin ipagpapasalamat. So, sana nawa ay tayo mga taong puno ng pagpapasalamat. Hindi puno ng hinagpis. Hindi puno ng sama ng loob. Ngunit puno ng pagpapasalamat. Maghanap tayo ng pwede natin ipagpasalamat. Pati wala akong makita ng pagpapasalamat ko. Buhay ka pa. Dapat ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Kinakailangan natin hanapin. Kasi kung minsan, kung nakikita natin yan, kapag hindi natin hinahanap yung pwede natin magpapasalamat, wala tayong talagang ipapapasalamat. Yung maghanap tayo, napakarami. Yung biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. Tayo nawa ay alin. Tayo ay mga tao na puno ng kagalakan. Bakit? Tayo ay mga tao palagi nagpapasalamat. Pang-apat, yung pangyayari, sabi na natin pag-akyat, pag-akyat natin sa langit, nagpapaalala yung kagalakan na ito. Ay isa na rin po ay alin. Matuto tayo mag-appreciate sa bawang isa. Kung isa na nakikita natin ay yung kawalan. Kung ano yung pangit, yun na nakikita natin. Kung ano yung kahinaan. Well, hindi naman masama yun. Sabagat may tatama natin yun. Kaya lang, kalahati lang yun. Ano yung kinakailangan natin makinahan? May maganda sa ginagawa. Good work. Purihin natin yung mga magandang ginagawa. Kung minsan tayo, nagpupuri lang tayo. Kasi kung minsan, ay may iingin lang tayo, kaya pinupuri natin ang tao, binubula natin. Kasi may kailangan ng tayo. Yung kinakailangan ng pagpupuri ay rin, yung wagas na pagpupuri. Hindi yung nambubula ka lang. Kinakailangan din natin yung mga gumagawa ng mabuti. Kapikin natin sa kanilang mga balita. Good work. Bakit? Nag-i-improve tayo. Sabi nga natin, tayo daw mga Pilipino, may tinatawag natin yung crab mentality. Ang ibig sabihin, ating hinihila pababa ang iba. Hindi. Itaas natin yung iba.
paakyat. No? Tulungan natin. Paano natin gagawin yun? Matuto tayong mag-appreciative, maging appreciative. No? Pabuwian natin yung mga taong gumagawa ng kabutihan. No? So si Maria, pinararanalan natin ngayon, bahagi o na kung saan huwag natin kalimutan, no? Na sa mahal na bilhin ng mga bulaklak ay tunay na higit na nakita natin, sigurado ho, no? Na si Maria rin, pinatawad niya ang mga taong nagpapako sa kanyang anak sa krus. No? Bahagi mo yun. Sigurado rin si Maria ay alin. Siya ay pinagsusumikapan niyang huwag magmumura. Wala naman tayo narinig na nagmura si Maria. No? Pero anong kalinilang yung nakita natin si Maria? Tinitip niya ang lahat ng bagay na ito sa kanyang puso. Yung puso mapagpababa, hindi puso mapagmataas. At bahagi o na kung saan ay makita ko natin natin ang si Maria mapagpasalamat, kaya po yung kanyang awin natin. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. So, bahagi o siya ay palagi ng pagpasalamat at nais niyang bigyan ng higit ng pagpaparangal ang mga tao at inaanap niya ang mga duka at mga mahihirap. So, ito rin po yung ako na nais natin tulog sa harapan ng Panginoong Kapal sa araw na ito, sa ating pagdiriwang sa karangalan ng mahal na birhen ng mga bulaklak. No? Kaya nga, bahagi yun na kung saan naman makita natin yung dakilang kagandahan ng mga bulaklak. Bakit? Bakit bulaklak po? Uplift. Itaas natin yung ating sarili, yung mga bagay